continuation ng vlog ko kahapon. So bago kami matulog, ito at mag-bedroom reset muna tayo. Magpapalit ako ng bedsheet dahil ilang araw na nga rin itong bedsheet namin. And bigla ko naalala, meron pala ako nabasa nag-comment, bakit daw naka-blur itong nasa may ibabaw yata ng headboard namin na picture. Akala niya kasi Divine Mercy yan, hindi po. Picture po kasi ng toddler ng ano ko, landlord ko. Hindi pa namin natatanggal or hindi pa namin natatakpan up to now. And isa rin pala sa mga dahilan kung bakit kailangan ko magpalit ng bedsheet. Kailangan ko rin kasi mag-film ng updated na itsura nitong kutsyon namin. Ito yung pinakabago namin natanggap na mattress from Mosswood. And nung una kasing na-unbox ko to, halatang halata pa yung guhit niya sa gitna. Syempre, bagong bukas tapos naka-vacuum seal, diba? Pero ngayon talagang umbok na umbok siya. Up to 10 inches yung kapal niya kung isasama mo talaga yung pinaka-umbok sa ibabaw niyan. And so far, lagi ko na itong sinasabi, ito yung isa sa mga best talaga na mattress na na-try namin. And syempre, isa kasi sa mga usual na ginagawa kapag nagte-test ng mga spring mattress, kung maalog ba siya, is maglalagay ka talaga ng baso or ng tubig sa baso. And magtatalon ka dyan. And even ako, talagang kinakabahan nga ako na what if matumba to, mababasa yung kutsyon. Mahirap magpatuyo ng ganyang kakapal na kutsyon. Pero kita mo naman, kahit magtatalon ako dyan, kahit ako naaaliw din talaga ako sa pinagagawa ko. Kasi hindi talaga natutambay ang baso. Wala yung kahit anong pandikit at all ha. Talaga nakalapat lang yung baso na yan dyan. At kahit grabe na yung talong ko, ganun siya katindi. Ibig sabihin, maganda smart yung motion isolation nitong mattress from Mosswood. Alam mo, ang advantage kasi kapag merong motion isolation, yung mga kutsyon, gaya na lang nito, especially kung may katabi ka sa kama na light sleeper, yung tipong madaling magising, konting kibot mo lang, konting tayo mo lang, nagigising agad. Recommended yung mga kutsyon na may motion isolation na kinemberlong feature. Anyway, kapag umorder ka pala ng ganitong kutsyon from Mosswood, may free na yan na 2 unan. And you know what? Na-realize ko lang, I wish pala no, nung time na maliit pa yung mga anak ko, yung baby pa lang talaga sila. Sana meron na akong ganitong kutsyon noon. Kasi sleeping kami, magkakatabi kami sa higaan. And kapag baby, napaka-sensitive niyan minsan. Lalo na kapag tatayo ka para kung ano mang kailangan mong gawin, magigising din agad yung mga babies, diba? At 3 araw na rin yata namin nagamit yung isang bedsheet and hindi ko na feel na ibalik siya. Kaya kumuha na ako ng bagong laba, malinis na bedsheet. And buti na lang kahit paano meron akong ilang mga reserba na pamalit ng mga bedsheet dito. Pagpasensyahan nyo na kung hindi man lang magkatugma itong bedsheet, itong blinds. Ewan ko, next time na lang siguro ako mag-aayos dito sa kwarto. Wala pa kasi akong time. Pero may plano din naman ako. Gusto ko lang talaga na final na talaga lahat. Kung ano yung ididikit ko sa pader, anong gagawin ko dito. Bago ako mangialam ng kung ano man dito sa kwarto. So for now, dyan na muna yung mga yan. And again, yung naka-blur na picture sa may ilalim ng aircon. Picture po yan ng anak ng landlord ko. Hindi po yan ha. Bukasan na nga pala ito. Nakapasok na rin sa school si Kowa ng mga oras na yan. Kanina pa talaga kami nagising, pero kasi kapag may pasok yung mga anak ko, hindi ko agad naaasikaso talaga yung pagliligpit dito sa higaan dahil kailangan ko agad sila mapaliguan. Kasi usually, nakakain na yan sila, tsaka lang nila ako gigisingin na mommy wake up na kasi kailangan ko nga silang i-shower. So, ayun na nga, pagkabangon ko, dahil natulog ulit ako, pagkagising ko, nasundo na ni Pinggoy si Kowa. Tapos, nakapagsalang na siya sa washing machine, and ang sabi ko nga, dito na lang sa loob yung sampayan namin na double layer. Double layer, basta yung may second floor para marami kami maisampay. Kasi nga, unpredictable pa rin talaga yung weather. Ayoko naman siya doon sa labas na maanggihan, ganyan-ganyan. So, para safe talaga, dito talaga siya. Diyan na lang kami magsampay. Kapag ganitong maulan talaga, dahil sobrang uso ng molds, diba? E nauuso rin na yung mga topic about dehumidifier. Meron kami ditong isa, pero kasi 3-in-1 siya. Face out na rin siya. Meron siyang air purifier, humidifier, dehumidifier. Hindi ko na rin siya tinangkang gamitin kasi ang liit lang ng water tank niya. So, ang gagawin ko na lang para dito, para makatulong na matuyo nga itong mga sinampay namin. Tinapatan ko na lang siya ng electric fan dyan. And thank God, kahit papaano wala pa ako nakikitang mold sa kahit anong mga furniture dito na mga kahoy, like mga cabinet, ganyan. Siguro malaking factor din kasi na maraming bintana nga dito. Maganda yung ventilation dito sa bahay. So, yung iba kasi nakakita ko ng mga
mga videos na ang tindi talaga ng mga molds, lalo na kapag ganitong tag-ulan, delikado rin kasi sa health yan, lalo na kapag may mga kasamang bata, may mga asthma, diba? So far talagang dito, safe kami, hindi kami binabaha, and I just wish na even sa mga nanonood sa akin ngayon, lahat talaga is okay din yung sitwasyon ninyo, lalo na kapag tuloy-tuloy yung ulan, dahil alam ko yung feeling yan napagdaanan ko talaga yung ganyan, yung anxiety kapag lumalakas yung ulan. So for the meantime nga pala, inusog lang muna namin yung isa pang sofa dito. Sa isa pang sofa, so ayan, magkakatabi lang sila dyan. Niligpit ko lang din ng very very quick itong study table ng mga bata. And currently kasi si Pink, noong mga time na yan, meron pa rin siyang sinat, pabalik-balik. Kaya even kahit madaling araw, hindi rin talaga ako makatulog ng dire-diretso. Kasi lalo na kapag nadidikit ako sa kanya, nagigising agad ako. Lalo na kapag mainit yung katawan niya, babangon talaga. Magpe-prepare ako ng lampin, bimpo, babasain, tapos pupunasan ko yung buong katawan ni Pinky. Tapos ang dami kong nakaset na alarm sa phone ko. Kasi kahit si Kowa, diba, every 4 hours, kailangan ko rin patakan yung mata niya nga, gawa na nagkakulite, tapos namumula. So wala rin talaga ako maayos na tulog, lalo na nito mga nakaraang araw talaga. So, kahapon na pa-check up ko si Pinky sa health center. Today naman, dinala ko siya sa derma kasi feeling ko maliban sa mga rashes na pula-pula, nagkakaroon siya ng mga flare-up. Di ba nga may atopic dermatitis siya? Siguro dahil nitong mga nakaraan, grabe rin, sunod-sunod yung seafoods namin, chicken, ganyan-ganyan. So ito yung mga ni-recommend na gagamitin yung ointment or cream, whatever, for 2 weeks. Then after 2 weeks, ito naman yung mga kasunod na gagamitin niya. So for the meantime daw, yung ginagamit ko sa kanya na sabon, ang ginagamit ko sa kanya is liquid soap na Dove Baby Sensitive, tapos Cetaphil na color green na lotion. I-continue ko lang daw yun, plus yung mga nirecommend. Then pagka-uwi nga namin ni Pinky galing sa derma, doon lang naman yun sa bayan, nag-unboxing na agad ako dito para makapag-filman lang, kasi hindi talaga ako nakapag-focus sa mga pag-affiliate ko, yung paggawa ng mga promotional videos, kasi kapag meron talagang dinaramdam yung mga anak ko, syempre ikaw talaga yung pinaka hands-on, 'di ba? Kapag may mga sakit sila. So ayun, hindi ako makafocus. Well, anyway, nung mga nakaraan pa, nagre-request na si Papa ng ganitong headset na wireless kasi yung unang naibigay ko daw sa kanya, bumigay na. So kailangan niya ng bago. And ito, gustong-gusto ko talaga siya kasi ang cute-cute niya, ang liit. Tapos okay din yung sound quality niya. Mura lang to, nasa around 400, 500 lang yata. Pero dahil nakapag-promise na ako kay Papa, sabi ko, sige, sa'yo na to pa. Ginawan ko siya ng content. And so far si Papa, satisfied talaga siya sa tunog nito. So for dinner naman, nagluto lang si Pinggoy ng lumpia kasi ilang araw niya na rin niyang kinikrave. So kanina nga pala, nag-prepare na siya, nagbalot na siya ng mga lumpia. Yung iba nandun na sa freezer para may stocks kami. Then kinabukasan na nga pala ito, madaling-madali ang Mima Bells nyo. Si Kowa, nasa school na niyan. Pero kasi kailangan naming ibalik si Pinky sa health center para naman sa follow-up check-up niya. So far hindi na siya nilagnat kanina madaling araw. So medyo hindi na rin visible yung mga rashes niya. And yung ointment na nirecommend ng derma, grabe ang effective talaga. Parang isang pahid pa lang talaga. Nakita ko na yung improvement agad, lalo na sa elbow ni Pinky. Kasi ang napansin ko sa elbow niya, bago pa nang maglabasan yung mga red rashes, no? Parang kumakapal yung skin niya sa elbows, tapos nagkakaroon ng mga sugat-sugat, malalaki ganyan, at saka sa ibang parts pa. Basta sobrang effective nun, grabe. Kaya kapag meron talaga mga skin issues, gusto ko talaga maipa-check up agad para malaman kung ano yung pwedeng solusyon agad. Kasi alam mo nung bata ako, ang dami kong kati-kati sa balat, never akong napa-check up sa derma. So parang ayoko mangyari yun sa mga anak ko. Kung meron naman akong paraan para mapa-check up ko sila sa mga espesyalista, no, gagawin ko talaga ng paraan. Kasi grabe yung insecurities ko sa balat na even up to now, ang dami ko talagang pekla. Sama rin pala namin si Papa kanina papunta sa health center kasi meron din siyang pina-check up. And then after ng check up, dumiretso agad kami ni Pinky pa Manila. Oh, kumusta? How is it? So clean! So good! Anak, what can you say, anak? Can you see better na? Look here, anak. Can you see clearly? Yeah! Is it better? Yeah! Both hands again. Very good. Donut. Diba nung nakaraan, dinala ko siya sa
mata na pedya. And yun nga yung nagsabi na meron siyang astigmatism na 400. Namanan niya yung mata or malabong mata kay Pinggoy. Malabo na kasi ang mata ni Pinggoy, naka-contact lens. Wait, eto na nga yung salamin niya na dinayo namin. Grabe, papunta pa lang ng Maynila para lang i-pick up to. 5 oras na. Kasi initially, ang plano talaga namin, kung pwede, ipa-LBC niya na lang. Tapos bayaran na lang namin yung delivery fee. Pero nagsuggest kasi siya, yung pinik-upan nga namin ng salamin, na kailangan daw talaga namin pick upin para ma-sure kung okay ba yung size sa kanya, kung hindi ba maluwag and all that. So, ayan, kinagabihan 5 oras na naman mahigit yata yung biyahe namin. Nasira pa yung bus. Nag-transfer pa kami sa sumunod na bus. Naganda putik-putik pa yung pa ako. Tapos si Pinky, buti na lang ang babait ng ibang passenger. Siniksik nila doon para makaupo si Pinky ng maayos. Grabe na stress talaga kami ang haba ng biyahe. Kumain na lang kami bago umuwi. Ayun lang, bye!